Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ang tanong ngayon, ano kaya ang mangyari dyan? Kasi nag-file ng TRO eh. Nag-file na ng TRO, mga kabunyog, mga kababayan, si Atty. Torion. Nabasa ko yung yung simula lang ng petition at saka yung prayer sa likod. Ang final na petition ay para bigyan ng TRO si Bato. Ibig sabihin, kapag lumabas yung arrest warrant, kung totoo ngang lumabas yung arrest warrant, pigilan ng Korte Suprema, sa Korte Suprema nag-file ng TRO eh. Pigilan ng Korte Suprema ang mga ahensya ng gobyerno, DOJ, DILG, DFA, PNP, pigilan ang mga ito na i-implement ang anumang order ng ICC o ng Interpol. Kaya humihingi ng tulong si Bato sa Korte Suprema na mag-issue ito ng TRO. Kaya lang, ang problema dyan, hindi naman mag-i-issue ng TRO ang Korte Suprema nang wala pa ngang arrest warrant. Nabasa ko yung petition, ang nakalagay doon, take judicial notice daw nung sinabi ni Ombudsman Boyeng Rimulya na mayroon ng authority na mayroong reliable na source ng authority na talagang mayroon ng arrest warrant. So, doon sa prayer ng petition ni Atty. Torion, hinihiling niya sa Korte Suprema na i-take judicial notice ito ng Korte Suprema at maglabas na ng TRO kapag nakumpirma na mayroon ngang kung anumang notice galing sa ICC, sa Interpol. Kaya ang problema diyan sa petition na 'yon ay premature. Wala pa ngang confirmation eh. O bakit nag-file na kaagad ng TRO? Sa tingin natin, masyado namang masyadong takot. Masyado namang nauuna. Wala pa nga. O, hindi naman pwede yon. Anong order ang naka-attach mo na gusto mong i-TRO? O, ang sabi mo, sabi. Sabi ni ganito, ni ganyan. Ay, mahirap yun. Ewan ko, bakit nag-file na kaagad ng ganun si Torion, si Atty. Torion. Mukhang nasubrahan naman ng takot ito. Sa bagay, natuto na sila dun kay Duterte, no? Ngayon, assuming pa na mayroon ngang arrest warrant ang ICC, sa tingin ba natin maglalabas ang Korte Suprema ng TRO? Eh, medyo mabigat yan. Mabigat. Mahirap sa Korte Suprema ang maglabas ng TRO kay Bato kasi yung kay Duterte nga, mas pa yun mas sobrang urgent pa yun at napakabigat nun kasi dating presidente ng Pilipinas. Duterte ba naman? Pero hindi naglabas ng TRO ang Korte Suprema. Hindi naglabas ng TRO ang Korte Suprema. Hinayaan ng Korte Suprema na ituloy yung pag-aresto kay Duterte at pagdala sa ICC. Actually, habang nandun pa si Duterte sa loob ng habang nandun pa siya sa loob ng Villamor ba yun? Dinidelay sana nila yon. Ang sabi ni Duterte kay General Torre noon, pakihintay lang ang aking anak, si Sara Duterte. Tapos mayroon pang hintayin daw yung pizza na pinabili kay Bato. Kasi gutom na sila. Si Bongo. Actually yun, mga delaying tactics yun kasi linalakad nga ng mga abogado nila Atty. Lambino, ni Torion, ni Vic Rodriguez, ni Panelo. Linalakad nila na makapaglabas ng TRO eh. Nakuryente pa nga si Atty. Lambino. Kasi habang hindi pa nakakaalis yung eroplano, mayroon yatang kumuntak sa kanila na naglabas na ng TRO, kunin na kaagad doon.
O ngayon, nag-live itong si Attorney Lambino. Sabi ni Attorney Lambino, pakisabi dyan sa sa Villamor, kung yung piloto, pakisabihan, huwag umalis. Kasi kukunin na namin ang kopya ng TRO. May TRO na, kumpirmado. Kaya lang, yung pala wala naman. Ay, di ba pinag-i-explain nga doon pinag-i-explain ng Korte Suprema si Attorney Lambino dyan kasi fake news yun eh. Wala naman TRO na ni-release ang Korte. Bakit Korte Suprema? Bakit nag-live ng ganun si Lambino? Kung dun sa kaso ni Duterte na mas na unang pagkakataon yon, hindi naglabas ang Korte Suprema. Anong pagkakaiba dito kay Bato? Kaya medyo medyo mahirap maglabas ng arrest ng TRO ang Korte Suprema dito kay Bato. At saka pagkatapos ng pangyayari kay Duterte, kaagad-agad nung araw mismo na yon at ng mga sumunod na araw, sunod-sunod na petitions ang final ng mga abogado ni Duterte at pati ni Baste. Final nila ni Panelo, kini-question yung constitutionality at legality ng pagkaka-aresto kay Duterte at pag-turnover sa ICC. Pero hanggang ngayon wala pang desisyon doon ng Korte Suprema eh. Napaka-importante na nun, pero hindi. Kasi hindi madaling i-resolve ng Korte Suprema yung issue na yon. Pinag-aaralan talaga nila. Ayaw din basta-basta maglabas ng pronouncement o decision ng Korte Suprema sa issue na yan. Kasi magbabangga sila sa pag sinabi nilang unconstitutional, invalid yung ginawa kay Duterte, medyo mabigat yon sa executive. Kasi tinitindigan ng executive na tama yung ginawa nila. Yan yung yun nga yung inuulit-ulit noon ni dati pang Secretary of Justice Boying Rimulya. Para sa kanila, tama yung ginawa nila, walang mali. So, sa pagkakataong ito, mayroon na namang request ng TRO, prayer for TRO, ang kampo ni Bato. Kaya lang, yun na nga. Ang problema dyan, una, wala pa namang warrant of arrest. So parang premature. Ewan ko kung mag-aaksyon ang Korte Suprema sa ganyan. Malabo. Pangalawa, kung doon kay Duterte hindi nag-issue ng TRO, anong pagkakaiba ni Bato at mag-i-issue ng TRO? Medyo kailangan ng justification o iba pang dahilan bakit mag-i-issue ng TRO kay Bato samantalang kay Duterte hindi. Anyway, ang ginawa lang naman diyan ng abogado ni Bato, itong si Torion, ginagamit lang ang lahat. Kumbaga, parang shotgun, pumutok o kung alin ang tumama. Kumbaga lahat ginagawa ng isa na diyan yung ng TRO. Pero kung magagrant nga ba yan o hindi, medyo alanganin. Mahirap. Kasi ang Korte Suprema, kapag mga ganyan na Interpol operation, ICC operation, medyo mabigat yan. Kasi iti-TRO mo yung pagsiserve ng arrest warrant ng International Criminal Court. Iti-TRO mo yung proseso ng Interpol. Medyo mabigat sa parte ng Korte Suprema yung gagawin na ganyan. Kaya cautious din ang Korte Suprema diyan. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.